Good morning, Kat. At sa lahat po ng pwedeng Good manood. morning. Hi, good morning. Tayo ay naka-live today para mas marami tayo ma-reach out at Yes po. mapakinig ng ating importanteng lesson about marriage and family relationships. So, for those of you who have not informed of this session, this course is designed for all the social workers and even the lawmakers. Kahit yung mga mambabatas, iniimbitahan natin umattend dito, no? Para Yes po. malaman at makita nila yung totoo, para makagawa sila ng tamang batas at hindi magpursige ng mga batas na makakasira sa pamilya. Gaya ng nangyayari ngayon na sumumpa yung author ng divorce law. Sumumpa siya na matutuloy daw ang divorce law kahit na anong mangyari, sabi niya. Mukhang mukhang may pagbabanta yung ating author, no? Mga author sa divorce law na yan, na kung sino man siguro ang hadlang, baka may mangyaring hindi maganda. Di ba? Nababasa mo ba sa balita ngayon yung kanilang mga Oh, sinasabi? yes po. Di ba? Yun nga yung parang hot topic ngayon eh. Oo, nakakatakot. Pero nakita rin natin sa balita na anim sa mga senador ang hindi pabor. So, Mm. pinaparamdam na nila na mukhang hindi makakapasa dito yan sa Senate. Eh, 24 ang senador. Di ba? Eh, May mga undecided pa. oo. 24 yan mga senador na yan, na kung sino ang majority sa kanila, eh pwedeng manalo. Okay? Mhm. Yan ang concept ng demokrasya, na kahit yung mga batas ng Diyos ay pwedeng mabali base lamang sa botohan ng nakararami. Yun ang disadvantage ng democracy. Okay? Kaya nga Mhm. hindi na sila nagtatanong sa taong bayan kung aaprubahan pa namin to o hindi. Hindi na sila nagtatanong ng gano'n para bumoto tayo against it. Hindi na tayo makakaboto against it. Bakit? Sila na lang yung nagbobotohan doon sa Kongreso. Mhm. At the same time, binigay na kasi natin yung karapatan sa kanila na gumawa ng mga batas dahil iniloklok natin sila doon sa pamamagitan ng ating mga boto. Oo. Di ba? Kaya, Lawmakers. Oo. oo, binigay na natin yung karapatan sa kanila para mag-isip para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mhm. Mhm. Kaya wala na tayong karapatan magreklamo kasi hinayaan natin silang maupo doon kahit na may mga mentality sila na hindi align sa kautusan ng Diyos, eh hands off na tayo. Wala na tayong magawa. Mhm. Gagawa na sila ng mga batas na sa tingin nila makakatulong dahil sa marami ang nagpupursige nito, na ang tawag sa kanila ay mga lobbyists, no? Lobbyists na Mhm. sumusulong o nagsusulong ng divorce law dahil daw late na ang Pilipinas, pati ang Vatican, no? Oo, Oo. ginawa nilang basehan yung pagiging late ng Pilipinas at Vatican sa divorce law, ano? Napakaganda namang basehan nun, ano? Para sinasabi nila na masyado na tayong behind. Di ba? Ikaw ba Kat, maniniwala ka na sa sobrang behind natin, kahit Kailangan ang sumunod. kahit ang Vatican hindi nagdidesisyon na magkaroon ng divorce. Di ba? Parang sinasabi nila Oo. na sinasabi natin sa buong mundo through the Congress na napag-aralan na namin to ng husto, Aha. at at nakita namin na kailangan na ito talaga ng bansang Pilipinas. Mm. O, ako naman, ang stand ko sa divorce, ang number one na posisyon ng Diyos diyan, when he when he said his mind about it, sabi niya sa Malakay, I hate divorce. Yun ang sabi ng Diyos. I hate divorce. Mm. Bakit? Kasi may mga consequences na hindi maganda. At meron naman ding magandang consequences
Doon sa mga walang anak, di ba? Sa mga hindi nagkaanak, okay yan. Pero doon sa mga nagkaanak, mukhang hindi yan makakatulong talaga. So, sabi ng Diyos, I hate divorce. Ang posisyon ko dyan, ibigay sa nangangailangan yung divorce law. Pero dapat may expiry date yan. May expiry date. Na, halimbawa, 5 years time, mag-file kayo. Lahat ng nangangailangan nito, mag-file kayo. After 5 years, expired na yung law or prescriptive action ng tawag nila doon na merong restrictions na kung hanggang kailan ka lang pwede mag-file. After that, tapos na. Because hindi yan kailangan ng next generation. Di ba? Hindi yan kailangan, hindi yan kailangan ng mga bata, hindi yan kailangan ng mga anak natin. Ang kailangan nila ay guidance, no? Tamang guidance kung paano piliin ang tamang tao na makakasama nila sa habang panahon. Kaya yung ignorance ng magulang tungkol sa design ng marriage ay hindi dapat pinapasa sa mga anak, no? Yung ignorance. Kaya we also have these obligations as parents to know the actual design of marriage according to its creator or author. Okay? Okay. Ako naman, sir, parang ang stand ko is mas palakas din siguro yung knowledge nga nung mga tao. Yes. Before and while entering into marriage. Yes. Parang palakasin yung mga pre-marriage counseling, empower yung lalaki, empower yung babae, tapos yung counseling hindi isahang session lang. Yes. Dapat more sessions talaga na talagang kumbaga knowledgeable talaga sila bago sila mag-enter into marriage. Parang mag-iisip muna sila, am I decided to be with this person for the rest of my life? Parang ganon. Parang more on the preventive measures tayo sana. Yes. Saka marami pang ideas siguro na hindi pa natin nailalatag, no? Kagaya ni Chis Escudero, yung bagong Senate President, di ba? Ang idea niya, hawakan ng PAW ang annulment cases kasi hindi nila hinahawakan yan eh. Very selective only kapag merong violence ng involved. Doon lang, di ba? Doon lang hinahawakan ng PAW yan. Eh, paano kung wala namang violent? So, namimili din sila because it became optional for them to handle annulment cases. Kaya, pag may lumapit, nire-reject na lang, lalo na kung wala namang physical or emotional violence involved. Yan. So, selective ang nangyayari. So, pag binasa mo naman yung divorce bill, binasa ko eh. Halos pinagsama yung grounds ng legal separation at annulment. Pinagsama halos. At isa lang ang pwedeng mag-file. Hindi pwedeng mag-file ang parehong mag-asawa. Isa lang eh. So kung guilty spouse ka, hindi ka pwedeng lumapit at i-avail ang divorce law. So the problem comes in when yung isang party na gusto mag-move on kagad, tapos mayroon siyang ex, kukumbinsihin pa niya yung ex niya to initiate the divorce filing. Oo. Eh, malayong-malayo pa rin sa concept ng divorce sa ibang bansa. Sa ibang bansa, sabay kayong pupunta at sasabihin nyo sa ahensya doon na ayaw na namin sa isa't isa. Kagaya sa Japan na nabanggit ko sa iyo. Di ba? Pupunta sila together, tatanggapin yung papel, then pabalikin after 1 month, kung hindi mag-work talaga, then saka i-issuean ng divorce certificate. Ganun kabilis, ganun kasimple. Ganun ka, simple nga. Oo, di ba? Eh sa atin, may divorce law nga, kung itutuloy at makakalusot, pahirapan pa din yung proseso. Ang advantage doon, alam mo kung ano advantage doon sa mga walang budget na nakita ko sa provision na korte ang magbibigay sa ng lawyer. Wala ka nang babayaran kahit filing fee. Kahit filing fee.
So, malaki. Yun yung advantage. Oo. Oo. Pati yung gastos sa psychological reports, ay gastos sa mga social workers na may involved sa studies o sa pagtestigo, eh wala rin daw gastos. So in other words, Kat, matadagdagan ng mga trabaho ninyo. Social workers. Yun, oo. Kahit sa Oo. annulment naman, sir, ano kami, involved kami. Oo nga. Yung Lalo na mga itong social case study report. mm, at saka yung babae na hiniwalayan, kung hindi yan mag-move on, hindi yan interesado mag-file ng divorce kasi mapuputol yung connection nila sa papel, no? Oo. Mapuputol yung sustento, mapuputol yung anumang tulong na pwedeng ibigay ng isang guilty spouse, Oo. 'di ba? Halos Oo. pinagulo lang nila lalo. Siguro Pinagulo kailangan lang. pag-isipan pa talaga at pag-aralan. Oo, talagang pinupursige nila yan for so many years now. Even pa nung time ni Duterte, nag-away lang si Speaker Alvarez at si Sara Duterte. Kaya after makapasa yun sa third reading, bumagsak na. Inaway niya si Sara. Hmm. Okay. And so, today is June 3, Yes 2024. po. Yeah, welcome again to your masterclass in marriage and family relationships. This is brought to us by BCIDP Marriage and Family Center Institute Incorporated from BCIDP Law Group Philippines. Today we will study about the theology, or what we call the biblical basis for the creation of marriage. Dito natin makikita na yung mga ideas ng Diyos tungkol sa marriage ay siyang dapat ina-adapt natin kaysa dun sa ideas ng human beings. Because ang ideas ng human beings, time and again, ay hindi lasting yung effect. Hindi lasting. Kumbaga, after 10, 20, or 30 years, pwede kayong bumigay dalawa. Lalo na kapag ang daladala ninyong mentality ay galing sa ideas ng tao. Kagaya niyan. Mm-mm. Kagaya niyan, yung divorce law. Idea ng tao yan. Hindi yan idea ng Diyos. Kaya nga sabi niya, He hates divorce. Or I hate divorce. Mm-mm. Meron kasing mga human ideas na galing lang sa science. Galing lang sa pag-aaral. Pero yung effect, Mm-mm. the more na hindi siya aligned sa biblical principles, ang effect niyan ay hindi lasting. May Mm-mm. may limitation. Unlike pag sinabi ng Biblia or galing sa idea ng Diyos, yung tungkol sa pagpapalakad ng marriage or pamilya, nagtatagal habang buhay, habang panahon. Yung epekto niya, lasting. Yeah. Naka-headset ka, Kat? Hindi. Sir? Naka-headset ka ba? Opo, naka-headset po. Okay. Kasi dinig ko yung background lakas. Yan. Eh, sir, ano? Sige po. Ano ako sa Okay. room? Okay. Okay. So let's discuss today the basic principles of marriage. Hindi pa natin ito na-discuss last time, di ba, Kat? Ito yung last slide natin po. Yung the last session. Okay. Kasi papunta na to doon sa Garden of Eden. Okay po. Okay. Ang Genesis chapter 1 o ang book of Genesis is the very first book in the Bible na loaded. Sobrang loaded. Nandito lahat ang design ng marriage, design ng pamilya, at kung paano hinanda ng Diyos ang lalaki para maging matibay yung mga institusyong gagawin niya after him, after his creation, after siyang magawa bilang human being. Mm-hmm. Hinanda siya ng Diyos para kung ano man yung gagawin niya ng the next, magbuo man siya ng marriage, magbuo man siya ng pamilya, magbuo man siya ng institusyon, magbuo man siya ng gobyerno, magiging kapaki-pakinabang ang gobyernong ito sa lahat ng tao na may mas mahabang effect sa buhay, beneficial, secured, protected ang tao.
Ganun niya hinanda ang human being sa Genesis. Now, para natin makikita yan. Dito sa verse 28 ng chapter 1. Kasi yung verse 1 hanggang 26 tells us about the creation of the heavens and the earth, the solar system, and everything in general view. Okay? And you will also see in verse 26 that we were created in God's image. No? Let us create man. Let us create man in our own image, in our own likeness. And if you study the word image, hindi yan basta kamukha lang. Ang kahulugan ng image sa Hebrew ay yung kapasidad, yung kakayahan, yung galing ng Diyos sa lahat ng bagay ay ipinasa niya sa tao. Ipinasa niya sa tao, sa human being. Bawat human being. Walang walang favoritism. Walang favorite na porke maputi ka, matangos ang ilong mo, matangkad ka, ikaw yun, ikaw favorite ng Diyos. Hindi, walang ganun. Every human being na lumabas, kahit anong bansa galing, kahit anong race, kahit na anong klaseng magulang siya galing. Okay? So, for God so loved the world nga sobrang mahal ng Diyos ang mundo at lahat ng naroon sa mundong ito, no? Sa John chapter 3 verse 16. Kaya hindi natin pwedeng masabi na may favorite siya. 'Di ba? O kaya hindi lang yung mga Amerikano ang yumayaman, hindi lang mga European ang yumayaman, kahit Chinese na hindi Kristiyano. 'Di ba? Napansin mo? Kahit mga Buddhist, kahit mga Hinduism, the moment na nakuha nila yung key kung paano yumaman, lahat yan yayaman talaga. Di ba? Kahit anong lahi pa yan. O, sa atin sa Pilipinas, sino ang mas nangungunang yumaman? Sino? Mga Chinese. foreigner, mga taga-ibang bansa. Oo, pero nauna na dito mga Chinese. Di ba? Bago pa dumating ang mga Kastila, nakikipagpalitan na sila ng mga kagamitan dito sa atin, sa Pilipinas. Yung barter na tinatawag sa history. Pero hindi naman sila recognized ng mga Pilipino na sila ay permanent resident ng Pilipinas. Okay? Siguro nagustuhan nila yung mga natural resources natin kasi walang diktador. Kasi diktador din ang China nung unang panahon Yung emperor nila, talagang one ruler lang yan Kaya marami tatakbuhan Chinese, even up to now, because of the communist mind ng kanilang gobyerno. And if you study the mentality of communists, they want to create heaven on earth without God, without love, without family, without marriage. Hindi foundation ang marriage or family sa communism. Basta sila, ang konsepto nila ng maayos na gobyerno ay kuhanin lahat ng yaman, ng mayayaman at ipamahagi sa mahihirap para pantay-pantay. Para pantay-pantay ang status sa buhay ng mayaman at mahirap. Wala nang mahirap. Pareho na lahat na may kaya. Yun ang concept ng communism. So dahil may mga Chinese na yumaman na pumapalag sa concept na yan, nagtatakbuhan sila palabas ng China. Ang dami na nagpuntahan sa Singapore. Pagka ginugel mo yan, pag di-research mo, maraming mga mayayaman Chinese ang nagtakbuhan sa ibang bansa. Sa US, Singapore, sa Philippines. Because ang katwiran nila, pinaghirapan ko to Mga pera namin to, yaman namin ito para sa aking mga susunod na henerasyon. Bakit kukunin nyo? I read that in an article
from Singapore tungkol sa nagawa ng isang financial company na kumonsulta sa kanila itong mayayamang Chinese kung paano i-manage yung pera nila palabas ng China. Okay? So, that was an article that I read. Now, these are the keys, biblical principles na nagagawa ng iba kahit hindi sila nagbabasa ng Bible. They just discovered it based from the ideas of their own philosophers. Diba? Based on the ideas of Confucius, of Lao Tzu, of Buddha, no? Those big three na naging basis ng mga ideologies ng mga tao sa Eastern. Sa Western part naman, sino? Yung tatlong Si Socrates, si Plato, and saka si Aristotle. Yan. Big three sa Western world. World. Oo, sa Eastern world, yung big three na sinabi ko kanina. So, makikita mo, yung mga nandun sa Eastern world na may philosophers na kagaya nila ni Buddha, Confucius, and Lao Tzu, bago pa mabuhay si Jesus Christ, yung mga ideas nila, kumakalat na. Kaya marami nang naunang yumaman sa China. Marami nang naunang yumaman na Chinese sa Pilipinas, bringing with them the idea or ideologies taught to them by these Eastern philosophers. Dala-dala nila yan. Kaya pag di-review mo ang ating history, sino ba ang philosophers ng Pilipinas before Jose Rizal? Wala naman. Wala. Kahit na naririnig o di ba? Kahit na naririnig o nalalaman siguro ng mga Pilipino noon yan, ng ating mga ancestors, hindi nila pinaniniwalaan. Sino pas pinaniniwalaan nila? Yung simbahan. Na binitbit ng kaharian ng Espanya dito sa Pilipinas. Okay? Kaya malaki ang kinalaman talaga ng history natin kung ano tayo ngayon. Kaya pag hindi natin alam yung mga biblical principles na kagaya ng tinuturo ng three big philosophers na yan from the Eastern, kasi marami silang sinasabi na naka-align sa Bible. Kahit hindi nila nababasa ang Bible. Na kahit si Buddha nga, pag pinag-aralan mo yung philosophy ni Buddha, makikita mo na mahalin mo ng husto ang sarili mo bago ang iba. Kaya nasa shock ako. Maganda ang ideology or philosophy ni Buddha. Naka-align sa sinasabi ni Jesus Christ. At yan ay sinasabi ni Buddha bago pa dumating si Jesus Christ. Kaya nagka-interest siguro si Jesus na mag-aral sa Eastern part ng mundo dahil yung Western part ay alam na niya kasi lumaki yan sa Egypt si Jesus Christ. Nabuhay siya ng ilang taon din sa Egypt. Sa Greek. He knows some Greek words. Sa Greece pala siya. Dahil nandun na develop ang unang edukasyon. Dahil sa mga philosophies na naisulat din ng tatlong yan. Aristotle, Plato, and Socrates. So he knows some Greek words. Some of the words that he used during his ministry ay yung kagaya ng church. Alam mo ba ang original meaning ng church ay Senate? Ano po? Senate. Ecclesia. Ecclesia. Ang church na yan, na term, galing sa Greek, yan ay ecclesia. Church yung English version. Pero ang Greek word niyan ay ecclesia, which means sa atin ngayon, iglesia sa Tagalog. Di ba? Oo. Senate ang tawag, church ang tawag sa Senate noon. Senate. Merong Roman Emperor, di ba? Merong Roman Emperor na siyang king at meron siyang senators na nag-i-implement ng kanyang salita. Ang trabaho ng Senate na yan, which also means church, ang trabaho niyan ay
i-enforce ang mind of the king. Ita ibabalance nila yan. They will discuss that na kung sakaling hindi siya makakatulong sa mga tao, sila yung taga-sala. Sila yung taga-drain sa utos ng hari kasi baka mayroong utos na makakasama sa tao. So makakasama din sa image ng hari yun, ng king. So they also have to protect the name of the king, of the emperor. So basically, they are the mind of the king. Pag nagbigay ng utos ang hari, they will enforce it. Okay? So ganyan, yan ang totoong meaning ng simbahan. Na supposed to be, yung simbahan na naging religions today ay taga-impose ng mind ng God. Taga-enforce ng batas ng Diyos. Everything. Walang pwedeng alisin or idagdag. Yun ang dapat trabaho talaga ng simbahan because yun ang original concept, original meaning nito. Pero ano nangyayari? Merong mga batas yung simbahan na pag when I say simbahan, it represents all of the religions. They are called churches. So, may mga policies sila, kanya-kanyang policies na hindi naka-align sa Bible. Kagaya ng isang big religion na Filipino-based. Filipino ang founder. Hindi nila kinikilalang God si Jesus Christ. So, they don't believe in Trinity. What they, kagaya din ng isa pang religion na bawal kang salinan ng dugo. Pagka 50-50 ka na. Di ba? Imagine that philosophy ng tao na nilayo sa totoong meaning. Kaya nga bumaba si Jesus Christ para ayusin yung mindset ng mga tao. Because life and death situation, hindi mo ba sasagipin yung buhay ng tao? Di ba? Meron kang 100, meron kang 100 na tupa. May isang nahulog. Hindi mo ba sasagipin dahil Sabbath day? Di ba? Naalala mo? Oo, ganun na mag-isip ang mga tao noon. Ganun na siya. Napakalayo na ng interpretation sa batas ng Diyos. That's why He has to come down Himself. At yung pagbaba niya ay very timing. Tiniming niya kung saan Roman Empire yung namumuno. Yung konsepto ng gobyerno ng Diyos ay kapareho ng Roman Empire. Na merong king at may senate na siyang nagpapatupad ng batas ng king. At ganoon ang ginawa ni Jesus. Kumuha siya ng 12 apostles para maging church niya. Church or ecclesia para siyang mag-impose or enforce ng batas ng Diyos. Now, naintindihan mo na? Yes po. Ayan. Galing, di ba? Oo nga. And so, we were created in the image of God. Ibig sabihin, marami tayong pwedeng gawin, kakayahan dito sa earth. Kagaya, anong kakayahan yan? Mga kakayahan na natuklasan ng mga naunang tao na siyang milyonaryo ngayon. Mga naunang taong nag-isip mabuti at o siguro nakabasa ng Biblia noong unang panahon. Dahil matagal tinago ang Biblia sa atin. Bawal magbasa ng Biblia, papatayin ka or capital punishment ang parusa kapag nagbasa ka ng Bible. Ng panahon na magulo pa ang Christianism. Talaga? Yes. Oo, kaya nga kung walang Martin Luther na lumabas, hindi magigising ang tao. Hindi magkakaroon ng division sa Roman Catholic na sinasabing unang simbahan sa buong mundo. Bago pa magkaroon ng other religions, after Roman Catholic, ay mga Kristiyano na nagkikita-kita, nagsasama-sama at kinikilala mga sarili nila bilang followers of Jesus Christ. Naging official religion ng gobyerno ng Roman Empire
ang Christianism nang i-declare ito ni Constantine the Great. Okay? Constantine the Great, na siya nagtayo ng unang Vatican doon sa Turkey. Doon siya nagtayo ng sarili niyang Vatican. So, na-declare na official religion ng gobyerno ay ang simbahan, yung Roman Catholic. Para mapag-isa ang sambayanan, mapag-isa ang mga tao at matigil ang digmaan o magkaroon ng peace among the people na sinasakop ng Roman Empire. Okay? Ang Roman Empire, by the way, ay ang existing na gobyerno or bansa before nagkaroon ng United Kingdom, before nagkaroon ng Portugal, before nagkaroon ng Germany, before nagkaroon ng na-present ko na ba sa iyo yung 10 kingdoms galing sa Roman Empire? Na-present ko na sa iyo yun? Parang wala pa po. I-google mo ngayon. Google mo para makita mo mismo. Opo. Uh, Ano yun, sir? 10 kingdoms divided. 10 kingdoms divided. The 10 Kingdoms of Rome? Hindi ito po. Yes. Anong kingdoms yan sinasabi diyan? The 10 Kingdoms of Rome. Ano yan? Anong bansa? The Alemanni, the German. Franks, France, yan. the Burgundians, the Vandals, Ano pa? the Suevi, Visigoths, Saxons, yeah. Ostrogoths, yeah. Lombards, and Heruli. Yeah. Meron na 3 kingdom dyan na nabura na sa mapa. 3 kingdom. Nabura sa mapa. At yung 7 remaining ay existing pa up to now, no? France. Ang France is still a kingdom government. May king, may queen. Portugal, still. Spain, still. Namumuno dyan, hari. And Germany. Portugal. Alam mo ba ang yan 10 kingdoms na yan na na-divide galing sa Roman Empire is the dream of Daniel. Na naginip si Daniel, ang haring nakaupo ay si King Nebuchadnezzar. Na naginip yung hari na si King Nebuchadnezzar na yung empire daw niya, yung kaharian daw niya ay mabubuwal sa sagasaan ng isang malaking bato dahil yung isang taong nakatayo na bato, isang batong tao na nakatayo, napakatibay ng katawan mula ulo hanggang binti, pero yung paa parang clay lang yung pinakapaan niya. At dinaanan siya ng malaking bato. Panaginip ito na Daniel na nasa Bible. Nanaginip siya na sinasagasaan ng malaking bato yung malaking estatwa ng hari na may malambot na paa. Kaya nung dumaan yung bato sa paa niya, tumbak agad yung estatwa. So, sabi ni Daniel sa king, iyan po ay nagsasabi sa atin na yung pinakamakapangyarihang kaharian sa mundo, King Nebuchadnezzar, ay mahahati sa 10 kingdom dahil patutumbayin ito ng isang malaking gumugulong na bato na siya palang kaharian ng Diyos, yung gumugulong na bato na yan. Okay? It represents the kingdom of God. And so it happened. Natupad yung sinasabi ng Bible. Nahati ang Roman Empire sa 10 bansa, bringing with them the mentality that they are the superior race in the world. Okay? Kaya nagkokontesan yung mga yan kung sino ang pinakamaraming lupa na nasasakop.
nagkokontesan yan. Galing yan sa natural feeling ng human beings na sila ay leader. Tayo din, may feelings tayong gano'n na pwede tayong maging leader. No? Kaya nating maging pinuno at magsakop ng mga lupa. We have that kind of natural feeling within us na kapag may sarili tayong lupa, hindi tayo pwedeng api-apihin. Status symbol mo yan sa society, di ba? Kaya ang tawag sa mga may-ari ng lupa noon, kapag meron ka malaking kalupaan, ang tawag sa'yo ay Lord. Lord. Oo nga. Oo. Kaya maliit na Lord. Pag si Jesus Christ yung pinag-uusapan sa Bible, malaking Capital. capital L yan. Pero pag Lord lang, that means owner. Lord means owner. Kaya sa Europe, yung mga mayayaman doon na nagmamay-ari na maraming lupa, they are being called as Lord. Na siya nagpapatakbo ng gobyerno nila noon. Sila yung merong say sa gobyerno kung sino yung mayaman. Okay? Okay? And so, the spirit of dominion, yung pananakop ng mga bansa noon to expand their power ay galing din sa sinet up ng Diyos sa pagkatao natin. Ano yun? Dito rin sa utos, sa verse 28. Pakibasa mga Kat. Itong Genesis po, Genesis Yes. 1 verse 28. Yes. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth. Yan. Isa-isayin natin dahan-dahan. Ito, pag Genesis, napakahalaga na basahin siya dahan-dahan. Slowly. And God blessed them. So, i-identify natin yung meaning ng blessed. Sinerch ko yan. Pinag-aralan ko yung meaning ng blessed. Sige. Ayusin ko lang po yung yung audio na nare-robot lang yung Wait lang po. Sige. Hello, sir. Sorry po. Okay na po. Okay ka na? Okay. So, blessed them. Let's check the word blessed. Ikaw, ano sa pagkakaintindi mo sa salitang blessed them? Blessed, ano ba yun? Guided. What else? Pwede mo i-Google. Let's see kung ano bibigyan ng Google. What does blessed mean? Made holy, consecrated. What else? Venerated. Favored, holy, bringing you happiness, luck. Yeah. Okay. Marami, di ba? Pero all positive. Ang pagkakaintindi natin, ang blessed, lalo na ng mga ordinaryong Pilipino, ang pagkakaintindi natin sa blessed na itinuro din sa atin ng mga ninuno natin, ito ay isang taong sanctified na ginawang santo. Okay? Ginawang santo. Pero mga patay ng tao ito bago pa maging blessed. Naintindihan mo? Di ba? Beatified daw. Ito lang daw yung mga tinatawag na santo. Nagiging santo lang sila pag patay na eh. Di ba? Hindi naman yan tinatawag na santo hanggat buhay pa eh. Ang blessed means ikaw ay binigyan ng kakayahan para makasurvive sa mundo. Ang blessed, ikaw ay mayroong katangian para malabanan yung lahat ng mga pagsubok
ng Mhm. pagdadaanan mo sa mundo. Kanino binigay yan? Kay Adam and Eve lang ba yan? Binigay? Deme, oo, sila yung una. Oo, galing tayo sa dalawang yan. Yes, opo. So, damay tayo. Mhm. Di ba? Automatic na lahat ng lalabas sa kanilang katawan, na siyang tayo ngayon, na 8 billion people, ay blessed. Mhm, mhm. Dala-dala natin yung katangian ng Diyos. Okay? Na Opo. makasurvive sa mundo, makagawa ng sarili nating mundo, makabuo ng gusto nating environment, maging leader ng bansa, maging dominator, kasi merong word na dominion eh. Mhm, Replenish the earth and subdue it and have dominion. Dominion means dominating a place or resources. At yan mhm, ay nakita ko sa mga ini-enjoy nating pagkain ngayon, kasi hindi lang ito applicable sa mag-asawa. Hindi lang ito applicable sa male and female. And tandaan mo, nung sinabi ng Diyos ito sa tao, kay Adam and Eve, sila ay hindi pa mag-asawa. mhm, mhm. Okay? So, ibig sabihin, ang babae ay also may capability to dominate, to be a leader, Yes. or to survive. Marami ding naging queen ang maraming bansa sa history ng Bible, na pinagkatiwalaan ng Diyos ang mga babaeng mamuno sa mga iba't ibang bansa, that we call them queens. Okay? Marami, like si Ezra, like marami pa. Merong isang queen, black queen sa Africa, na nabalitaan yung wisdom ni King Solomon, pinuntahan siya, nagkagustuhan sila, etc. Mhm, mhm. The rest is history. So may mga black queens na noon, na talagang with blessed with authority and power to be a leader. Okay? So that this only means that before the marriage happened, both the male and the female have the capability, dahil both of them are blessed. Mhm. Okay? Then God said unto them, be fruitful. Ito ay utos, hindi ito suggestion. Di ba? Mm. Oo. Commandment din ito. This is also a commandment of God, aside from the 10 commandments. Ang unang utos, be fruitful. Tapos may comma. Napansin mo yung comma? Yes po. Oh, which means, sa pag-aaral namin, every time God speaks, ito ay proseso. Mm. Walang instant sa Diyos. Lahat yan, proseso. Mm. Okay? Oo. Ang nga, Bago tayo, mm, i-fruitful muna. yes. Process. So how do you find your being fruitful? How do you become a fruitful person? Ano sa pagkakaintindi mo? Ikaw nga, sa mga napag-usapan na natin. Ang pagkakaintindi, you will be fruitful if you have knowledge, if you are knowledgeable. Mm-mm, You know your rights, you know your obligations. mm-mm. Okay. Yun ang Yeah, thank you for pagkaka... that. Opo. Thank you for that answer, Kat. Ito yung mas malalim na sagot niya. Opo. When you are a fruitful person, it only means na meron kang something na nalalaman or kakayahan na hahanapin ng tao pansolve sa problema nila, at yan ay hahanapin nila sa iyo kahit saan ka magpunta. Kahit nandoon ka nakatira sa gitna ng bundok or gitna ng dagat, people will find you because you have that special fruit that can solve their problem. Mm. Pinakamalapit na sample na pwede ko bigay sa iyo, yung halimbawa, fast food. Sa fast food, meron silang special na menu. Di ba? May special menu sila na na-discover nila by themselves, na galing sa chicken. For example, so nakakagawa sila ng isang identity ng chicken food na hahanapin ng tao, na gustong-gusto ng tao. Mm, Okay? mm. Ang KFC,
Ang KFC, nakadiscover sila ng formula na hinaharap ng tao kahit saan sila pumwesto. Di ba? Mm-mm. O, the same with Jollibee. Nakatuklas din sila ng formula sa chicken. O, take note na ang chicken na ito ay pare-parehong lasa. Pero pinasarap nila through Mm. their formula that they discovered. Okay? Mang inasal, ganun din, di ba? The same chicken din yung nakukuha niyan eh. The same chicken na kinukuha din ng Jollibee, the same chicken na kinukuha ng KFC and McDonald's and all of them. Iisang klase ng manok na na meron ng original lasa naturally, pero mas lalo na lang pinasarap dahil nilagyan nila ng sarili nilang formula. Okay? Para And balik-balik. yes, and these are the businesses that dominated the chicken industry. Nagets mo? Mm. Halimbawa, ikaw, mayroon kang na-discover na formula paano magpasarap ng kare-kare. Sinulat mo, tinandaan mo, nirehistro mo bilang intellectual property mo. At nagustuhan ng tao. At kahit saan ka pumesto, hinahanap ka, Mm. hinahabol ka dahil sa sarap ng kare-kare mo. Ikaw lang ang merong ganun lasa. Kahit pumesto ka sa bundok, people will look for you. Because that is your fruit. Tandaan natin na ang fruit ay unique. Isa lang, walang katulad. Pag mango, mango lang. Ba? Pag pakwan, pakwan ka lang. Walang kahalo yan. Very unique. Okay? And how many fruits are we talking about? Ang dami niyan. Now, so if we talk about the human beings, ano ang pwedeng magawa ng human beings na prutas from himself or herself? Napakarami. And that includes your profession. Halimbawa, you are a doctor. Eh, maraming klase ng doktor. Kailangan meron kang specialty na hahanapin ng tao na ikaw lang yung magaling doon sa area na yun. You dominated your community. You are the only person na nakakasolve ng kanilang sakit. Nakakabigay ng cure sa kanilang karamdaman. Yun ang specialty mo eh. Nag-focus ka dun eh. You spent all your life, you didn't waste your time, hindi ka nagsayang ng oras sa pag-aaral, puro ka lang aral, basa, hanggang sa maging specialization mo ang field na napili mo. Kaya importante sa mga doktor ang merong specialization. Kasi yun ang kanilang fruit. Oo nga. Hindi uubra yung general practice eh. Lahat alam mo yung OB-GYN, alam mo yung pulmonology, alam mo yung Pedia. 'di ba? Yung pedia, napaka-imposible eh. Unless talagang tumutok ka doon sa isang field tapos sinundan mo pa ng another field, subukan mo, may kakayahan tayo kahit 5 or 6 na specialization eh. Ako 5 or 6 ang specialization ko eh. Lahat yan, nilagyan ko ng academic studies. Wow. Oo, and then I put them into practice. So, Wow. look at Jose Rizal. Ilan ang skills niyan? Eh, halos lahat ng profession nakalista sa kanya. Di ba? Siya daw ay engineer, siya rin daw ay doktor, siya rin ay plumber, siya rin ay ganun. Di ba? Halos lahat ng kakayahan nandun sa kanya. Ang haba ng listahan niya. That means the human being has the capacity to survive. Para kung yung fruit mo, itong kagandahan natin pag human being yung hahanapan mo ng fruits. Itong kagandahan, kapag walang kumukuha ng wala kang client sa kare-kare, pwede ka mag-baking. 'Di ba? Mahilig ka ring mag-bake. Nakita mo sa sarili mo, parang gusto kong mag-create ng isang baking product o cake na alam kong magugustuhan din ng tao. So pag walang bumibili ng kare-kare mo, may bibili ng cake mo. Yun ang kagandahan sa mga seeds na naka-implant sa pagkatao natin na pwedeng maging fruit someday. Okay? And there was even a verse in Ecclesiastes chapter 11. Sow your seed in the morning.
Sow your seed in the morning. Nabasa mo na ba yan? Ecclesiastes 11, verse 6 to 10. Sow your seed in the morning, and at evening let your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Yan, okay. Sabi dito ni King Solomon no, sa Ecclesiastes. Ihatag mo ang mga seeds mo sa umaga. So habang binabasa mo ito, may imagine mo mga seeds yung ikinakalat mo, yung mga halaman, no? Mm, mm, Seeds ng puno. Pero the mystery of this verse, it also pertains to us, human beings, kasi natural products din tayo ng Diyos eh, di ba? mm, mm. So sabi dito, ikalat mo yung mga seeds mo. And sa gabi, huwag kang tatamad-tamad. Di ba? Sabi Mm, dito, let your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that. So mm, it does not talk only of one seed. Di ba? Marami mm. eh. So your seed in the morning. Di mo alam kung ano dyan magsasucceed, whether both will do equally well. Kaya No. pagdating ng gabi, huwag kang tatamad-tamad, huwag kang tutulog-tulog, huwag kang manonood ng telenovela, huwag kang mag-games, huwag kang magsasayang ng oras. Dahil hindi mo alam kung ano dyan yung tutubo at magiging successful. Or baka Mm, sabay-sabay silang tumubo at maging fruits, maging successful na puno na may iba't ibang prutas. Di ba? mm, Eh, ang mga Pilipino, pagkatapos ng trabaho, tapos ng 8 to 5, nanonood na ng balita na na unproductive naman, 'di ba? Ano bang ikauunlad ng buhay natin sa panonood ng balita? Sa sa 10 years mo panonood ng mga balita, umunlad ba buhay mo? 'Di ba? Hindi naman oh, eh. Hindi naman eh. Lalo na puro bad news yung mapapanood natin, 'di ba? mm, Wala tayong napapala. That it only means wala tayong napapala because it's a waste of time watching news. How about kung pag-uwi mo from work, yung 6 o'clock mo study time to develop your fruit. yun, tama. Mm. Mas magiging fruitful ka. Yes, di ba? Pagkatapos ng work mo sa gobyerno, uwi ka sa bahay, basa ka ng mga psychology books. Mm, Oh, baka in 1 or 2 years time, napakagaling mo na sa psychology. Kahit wala ka pang license. Di ba? mm, sa bagay, oo. Mm. Ako, buong pandemic, tinutukan kong psychology, saka political science. 2 years na pandemic. Aral kami ng aral. Wala kaming ginawa kundi magbasa. Kaya nakaipon kami ng libro eh. Oo. Mm. Oo. Kaya kahit sale yung mga books, binibili namin. Alam mo kung Oo. bakit? Itong mga books na sale na nabili namin, napansin namin, after a few years, nire-reprint lang, binabago lang yung title, ay yung cover. Oo. The same content, pinaganda lang yung cover. Oo. Mm, Kaya nagulat kami. Which only means, totoo yung sinasabi ni Mark Twain at ni King Solomon. Alam mo ano sinabi ni King Solomon? ano pa yun? No new ideas under the sun. Mm, Walang bagong ideas under the sun. Kumbaga kung ano yung ideas na natuklasan noon, it's still the same idea today. Nagbabago lang ang implementation because of the situation. Okay? mm, Kaya nga, meron mga resources na available noon. Pinag-uusapan niya ang topic na yan, about ideas. Sa panahon ni Moses, pwede siya makagawa ng eroplano. Okay? Sa panahon ni Moses, bakit? Andun lahat yung kagamitan available. Hindi lang niya alam kung paano gumawa ng eroplano. Di ba? Oh, everything na kailangan para makabuo ng eroplano are already available during the time of Moses. Oh, Oo. hindi lang niya alam kung paano until may Amerikanong nakadiscover, I'm not sure kung American talaga sila, Wright brothers, naka-imbento ng mga ng eroplano.
Di ba? Yung Wright brothers. Hmm. So, walang bagong idea na sinabi din ni Mark Twain, American philosopher. There are no new ideas under the sun. Ang bago lang na idea ay yung idea ng Diyos. Actually, hindi siya bago. Luma na siya na hindi pinakinggan o pinaniwalaan ng maraming tao for generations. Okay? Opo. Dahil nadala na sila dahil copy pray. Lord, gusto kong yumaman. Hindi naman yumayaman kagad. Oh, Wala Lord, naman gusto. kasing ginagawa. Nagpa-pray Kaya lang. nga, yun nga ang problema natin. Oh, yung prayer may kakambal na faith plus work. 'Di ba? Faith plus work equals yun ang kakambal nun eh. Maniwala ka muna, then do something about it. Yes. Okay? Kaya itong nakikita mo sa screen ngayon, yung becoming fruitful ay napakahabang proseso. Kaya kapag yung isang binata o dalaga hindi pa tapos maging fruitful, tapos minultiply na nila ang sarili nila, magiging problema yan. Correct. Yun nga. Kasi paano mo pakakainin yung 3, 4, 5 anak mo nang hindi ka pa namumunga? Mali din kasi ang pagkakaintindi natin. Ang akala natin yung being fruitful is also multiply. 'Di ba? That kapag pinarami mo mga anak mo, you are doing God a favor. No. Kasi pag naubos na yung resources mo para kumain sila, later on sisisihin mo na yung Diyos eh. 'Di ba? Lord, kala ko ba pag nag-multiply ako ng anak, sumusunod ako sa utos mo and I'm doing you a favor. Bakit nagugutom ngayon bakit nagugutom kami ngayon? 'Di ba? Yan ang nature ng tao eh. Sisisihin ang Diyos kapag mayroong nangyayari sa buhay niya na hindi na naka-align sa gusto niya. 'Di ba? Gusto natin peaceful life, secured life, masaganang buhay, etc. Kaso hindi nangyayari. Bakit? Bakit? Nagkakagipit-gipit sa dami ng pinapakain, dami ng binabayaran. Hindi na na-maintain yung standards of living. Naputulan ng kuryente, naputulan ng internet, hindi nakabayad sa tuition. 'Di ba? Pagka ganyan na ang sitwasyon ng tao, galit na sa Diyos. Bakit siya pinabayaan? Yun nga. Oo. Tapos yung parang na-realize ko lang din pala, sir, dito sa atin, no, sa Pilipinas, pa yung babae lalaki, di ba, kagustuhan, may nangyari, tapos nabuntis si babae, pilit na pinapakasal yung babae at lalaki, kahit Dahil nasabihin na dahil sa kakahiyan, yun. tara, parang isa din yun na nagiging problema in the future, yung mga ganyang sitwasyon. Kasi nga, dyan pa lang sa sinasabi na be fruitful and multiply, hindi na nga nasunod yung proseso na kailangan pagdaanan na maging fruitful muna yung isang tao. Parang yun lang din yung realization ko. Oo, kasi nga hindi na naman matuturo ng magulang mo to kung hindi rin nila alam to. Oo nga. 'Di ba? Saka sinong eskwelahan na magtuturo nito? 'Di ba? Sinong eskwelahan na magtuturo nito? Nasa first page ng Bible or second page. Nami-miss natin yung mahalagang wisdom na dapat alam natin in the first place before we manage our lives. 'Di ba? Kaya yung multiply na to, it does not only talk about the human beings. It also talks about your fruits, your ideas. Kaya yung mga fast food chain ngayon, halos base sa abroad yan eh, di ba? Halos base sa abroad yan. Very late na yung Pilipino na nakadiscover na itong concept na to eh. Sa verse na ito eh. Yung Jollibee, kailan lang ba lumabas siya? Di ba? Nauna pa yung McDonald's diyan. Yung KFC, foreign based din yan.
O, sino ang fast food na pwedeng Pilipino na sumunod sa Jollibee? Yung Mang Inasal. Mm. The rest, mga small names na lang. Mm. Marami, mas majority pa rin ang mga pag-aari ng mga banyaga or foreigner. Kuha mo? Opo. Kasi very late tayo. Bakit? Kasi hindi naman tinuturo to sa atin ng maayos. Mm. Oo nga. Kulang Oo. talaga sa ano, Oo. teaching. Yes. Sasabihan ka ba naman na huwag ka na magpakayaman, hindi mo madadala sa langit yan. Yan, Huwag. oo, yan yung mga mentality. Oh. Kapag narinig mo yan, galing sa isang religious leader na yan, nire-respeto mo, pag narinig mo yan, anong reaction mo? Di ba? Parang nakaka-disappoint. Oh, not only that, paniniwalaan mo. Oo. Di ba? Hindi ko naman pala madadala sa langit. Tama si Father. Tama si Pastor. Oh. Hindi ka na magsisikap. Oo, oo. Mm. Yung mga Tanggap. sabi kulang sa kalaman, talagang maniniwala talaga agad. Oo. Sa Tanggap mo madali, na. tanggap ko na yung bakit pa ako magsisumikap eh, Kaya nga. hindi ko naman pala madadala to sa langit, etc. Tsaka Kaya nga. yung true happiness is not about money, ganun. Yes. Kasi connected di ba? Connected Oo. Wala kang pera, iwanan ka ng asawa mo. Wala kang pera, iwanan ka ng anak mo. Mm, Kasi yung needs nila, kailangan din ng pera. Hmm. oo, Pag oo. nagutom yung mga yan, magre-request sa pagkain sa'yo, wala kang mabigay, ay lalabas siya, maghanap ng pagkain sa labas. Di ba? Mm, Connect Hindi ibig sabihin na pera yung nagpapasaya sa tao. Hindi. mm, You need money to get all the resources that they need. yan. Hmm. Di ba? Hindi ibig sabihin na sa pera lang sila masaya. Hindi. Oo, hindi. Oo. Sa bagay na nagagawa ng pera. Mm-mm. Okay? Doon sila humahabol. Okay? So, napaka-loaded ng verse na ito, di ba? Oo nga. Hmm. Hmm. Kaya, yung pagmumultiply after discovering your fruit ay nagparami sila ng branches sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ang multiplication na tinatawag. Okay? Mm, And ni-replenish. Ni-replenish. Kumbaga, ibalik mo kung ano yung kinuha mo para magkaroon uli ng umiikot na supply. Okay? Kung tinda ka ng tinda ng manok, dapat meron kang sariling poultry ng manok para tuloy-tuloy yung supply mo. Nakuha mo? opo. Kumbaga, kung ano yung pinakinabangan mo, i-replenish mo, ibalik mo. Then, maging leader ka, i-dominate mo yung area na yan. Subdue ang ibig sabihin nun. Subdue it. Ikaw yung may control na siyang nakuha nilang idea ng mga mayayaman, sila na ngayon na nagko-control ng mga supply na pagkain natin. Hmm. Di ba? Kaya pag narinig mo na nagtaasan yung bawang, nagtaasan yung sili, ay mayroon nagko-control dyan. Sila Tama. yung sila yung nasusunod sa presyuhan. Wala tayong magawa as consumer, 'di ba? Because they discovered the key, which is subduing, dominating it. Anong i-dominate? Ito, fish of the sea, fowls of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. At mapapansin mo, hindi kasama dito sa i-dominate mo ang kapwa-tao. Kaya illegal sa Diyos ang i-dominate mo ang mga tao at sunod lang ng sunod sa iyo. Bawal. Because ang inutos lang ng Diyos na i-dominate or kontrolin ay ang mga resources. Oo nga. Hindi included dyan ang human being. Kaya bawal na bawal sa Biblia ang ginawa sa atin ng kaharian ng Espanya na ginawa tayong mangmang para lang tayo sunod ng sunod sa kanila because alam nila na kapag tayo ay tumalino, we will acquire riches
through these resources at yayaman tayo dahan-dahan at hindi nila tayo mapapasunod. Dahil the moment na nagsimula mag-aral ang tao, ang brain niya ay tumatakbo, umaandar, nag-absorb ng information. Nakita mo ba yung nangyayari sa sarili mo kapag nagbabasa ka? Kat? Oo, siyempre, oo. May nangyayaring kakaiba, di ba? Oo. Nadidevelop yung logic. Mm-mm. Hmm. Ganyan. Nakakagaan din ng feeling na parang, may bago akong natutunan. Yes, yes. Pinagtalunan ni, ano yan pinagtalunan ni Plato and Aristotle yung concept ng human being. Sabi ni Plato, parang si Socrates, sabi niya, nung pinanganak ang tao, meron ng laman ang kanyang utak na mga kaalaman. Yun ang sabi ni Socrates. Pero kinontra siya ni Plato. Sabi niya, hindi. Walang laman ang utak ng tao pagkapanganak. Kailangan siyang lagyan ng information, ng knowledge. Na parang computer. Kaya doon galing yan. Yung concept ng computer. Ah. Parang brain ng tao yan na kailangan mo lagyan ng data para mabigyan ka ng data. Wala kang nilagay na data, wala makukuha ng data. Tama. Oo, di ba? Ganun yan. So, naka-isang oras na tayo. Sa isang verse pa lang ng Bible to pinag-uusapan natin, ha? So, so this is how important a human being should prepare before entering into marriage. Kasi yung minumultiply natin ay sarili natin. Di ba pag nag-asawa tayo, yung lalabas na anak ng mag-asawa ay sila yun. Di ba? Pinagsamang Tama. pinagsamang daddy and mommy, mga qualities, attributes nilang dalawa, pinagsama sa isang bata, dala-dala ng bata. Mm-mm. Di ba? Kaya tell your applicants sa City Hall to become fruitful first before multiplying yourselves. Ha? Yun, actually, sasabi ko na talaga yan. Oo. Kasi magkakaproblema kayo talaga. Oo, maganda Oo. yan eh. Oo. Kaya doon ko nakita na tama yung ginagawa sa Greek during those times sa Athens, no? Athens, Greece, na pinagpapartner nila ang smart woman plus smart man equals smart child. Fruitful man and fruitful woman equals fruitful child or children. Di ba kay ano yan, sir? Kay Plato ba yon? Yung concept na ganyan na pinipili yung halimbawa yung mga qualities ng babae, Hindi. dapat yung matatalino, dapat sa mapangasawa din yung matalino, ganyan. Kanino Oo. nga yun, sir? Sa Ah, gobyerno. Sa gobyerno ng Athens. Okay? okay. Yun nga yung kinokontra ni Socrates. May right ang Oo. tao mag-decide kung sinong leader niya. May right ang tao Ah, mag-decide kung sino gusto niya mapangasawa. yan. Yun ang pinaglalaban ni Socrates sa gobyerno. Oo, kasi Dahil, parang na-observe din na kahit ganun, yung pinagsama mo yung matalino, mm, may mga anak din na hindi naman kagaya yung qualities sa yes, nanay at tatay. yes. Ganon. Oo, kasi nga nagko-compete sila eh. Yung bawat city sa Greece, nagko-compete sila na kaya nagkaroon tayo ng Olympics, palakasan. So, hindi lang palakasan ng katawan, kundi palakasan din ng isip, palakasan ng kakayahan. Oh. So, masyadong mataas yung level ng expectations ng gobyerno for them to produce better citizens. Oo. Napag-aralan na nila na kapag ang bawat Mm-mm. pamilya, mag-asawa ay magagaling, mahuhusay, pati yung mga anak, wala silang ganong problema sa social ills. Walang social Oo. ills. Oh, at yan ay actually tinuloy ng bansang Germany na naka-record yan sa Wikipedia. Hindi ko lang na-save. So, kailangan kong i-research uli. Meron silang terminology na ginamit na kasi German, yung mga German scientists, halos lahat ng scientists natin puro Germans eh. Majority. Okay? At hindi lang Germans. They are Jews. Jews, Oo. mga Hudyo.
Galing sa lineage Oo. ni Jesus Christ. Di ba? Mm. Kaya gustong ubusin ni Hitler yan, yung mga Hudyo. Di ba? Kasi Mm. matatalino eh. Sobra. Oo, galing ka ba naman sa dugo ni Jesus Christ, sa lineage niya eh. Oh. Si Einstein, Mm. Einstein is a Jew. Oh. German yan, na tumakbo ng Amerika nung panahong hinahanap ni Hitler yung mga Jew. Ang dami nagtakbuhan sa Amerika. Hmm. Okay? Even the other Opo. scientists, na psychologists, ang roots nila, mga Jews, Hudyo. Yan. Kaya, ito yung mga piling-pili ng Diyos na tao to help mankind, to provide solutions to the problems of mankind. Okay? Doon Opo. sila galing sa lineage or blood lineage ni Jesus Christ. Okay? Yes po. Time check, 10:23. Siguro mag-conclude na tayo. Yung prosesong kailangan nila pagdaanan ay mas lalong pinaliwanag ni Jesus Christ kasi this is a process eh. Ito yung prosesong inexplain clearly ni Jesus Christ. Ayan. Pero before I go sa next slide, gusto kong ipaliwanag sa iyo na ang buto, pag nilagay mo yan sa lupa, buto ng kahit na anong halaman, pag nilagay mo yan sa lupa, ayan ay umiilalim muna bago siya umangat, bago siya ma-expose. Bakit kaya? Ano sa tingin mo? Ang reason? Na ano, sir? Anong reason kaya? Bakit umiilalim muna sila bago sila lumitaw? Siyempre, yung ugat muna na Nagbi-build. yung foundation muna. Yes, nagbi-build ng foundation. Umiilalim Nagbi-build. muna yan. Oo. Hanggat malambot, iilalim yan. Tutulak niya yung sarili niya pailalim hanggang sa dumating sa dulo na hindi na siya makababa, doon na siya mag-i-establish ng kanyang foundation. Parang pareho ng bahay. The Oo. more na maganda yung foundation, the more na safe ka. Yes, yes. At kahit na anong bagyo, baha ang dumating, Yan. nakatayo pa rin siya. Yan. Di ba? Tayong human beings bilang natural products din, na meron ding seed sa ating katawan, ang ating pundasyon ay dito nilalagay sa ulo. Di ba? Dito sa ulo. Oh. Kaalaman, informasyon, knowledge, diyan Yan. tayo nagtatayo ng pundasyon. Kasi ito yung main control. Na kapag sinusubok ka na ng mundo, dumating na ang bagyo sa buhay mo, dumating ang lindol, dumating ang baha sa buhay mo, at pamilyado ka, you know what to do. Dahil may laman yung utak mo. Kaya malaking problema talaga yan pag yung aplikante ng marriage license walang laman yung utak ng tatay ng lalaki. Malaking problema yan sa babae. Oo nga. Malaking Kaya problema yan. tinatanong namin, bakit ka magpapakasal? Yun ang unang tanong eh. Pag walang salita na handa, kasi importante handa at alam ko, yung pagpapamilya, medyo problema yan. Kung puro pag-ibig lang. Oo, alam lang nila pag-ibig lang ang basihan, pwede na eh, no? Puro puso lang. Kaya meron silang sinasabing love conquers all. Sige nga, sabihin nga natin yan sa mga divorce advocates. Yung love conquers all. Sabihin nga natin yan sa mga nagpa-anal, tingnan natin kung tama yung salitang yan, na love conquers all. Hindi. Hindi talaga. Tatawanan ka lang ng mga yan. Kasi hindi sapat ang love. Okay? Hindi. So, pinatibay pa ni Jesus Christ, yung sinabi sa Genesis 1:28 na binasa natin kanina, yung prosesong kailangan natin gawin. Ano yung proseso? Ito, pakibasa mo. Kat. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself.
There is none other commandment greater than this. Okay. Mark chapter 12, verse 30 to 31. Nakasulat ito. Before these verses, meron nagtanong kay Jesus Christ. Kasi gulong-gulo sila. Sa dami ng lawyer ito nagtatanong kay Jesus. Siguro kasama to sa panunubok sa kanya. So lawyer siya, religious leader, alam, kabisado ang batas ni Moses, Judaism law. All of them are about 660 something. Yung batas na minimemorize nila. Kaya aside dun sa 10 commandments, gulong-gulo sila. Ano ba talaga yung pinaka-greatest commandment? Sabi niya, dalawa, no? The answer requires two answers. Sabi niya, unahin mong mahalin ng Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. This is the first commandment. Ano ba effect sa atin kapag ginawa natin to? Kinilala natin ang Diyos, minahal natin ang Diyos, sinunod natin with all our heart, with all thy soul, with all thy mind. Ano ba ang effect sa atin kapag ginawa natin tong unang sinabi ni Jesus? Anong effect? Sa tingin mo, Kat? Anong effect sa tao? Pag minahal yung si Diyos. Jesus, oo. Oo. Pag minahal mo yung Diyos, mas madali mong mamahalin yung sarili mo at ibang tao. Pangalawa, pag sinusunod mo ang sinasabi ng Diyos, blank, dugtungan mo. Pag sinusunod mo ang sinasabi ng Diyos, mas mamahalin mo yung sarili mo at ibang tao. Mas madali mong mahalin ang sarili mo at ibang tao. Yes, hindi mo sasaktan ng sarili mo at hindi ka mananakit ng ibang tao. Ng ibang tao. At madidiskubre mo yung kakayahang binigay niya sa iyo. Masasagot yung tanong na, who am I? Yan. Masasagot yung tanong na, where did I came from? Where did I come from? Diba? Masasagot yung tanong na, ano ba ang kaya kong i-offer na solusyon sa problema ng mundo? What are my strengths and weaknesses? Yes. Madidiscover mo yan. Johari's window. Oo. Lalo na kapag hindi mo binibigyan kondisyon, yung sinasabi niya, hindi conditional yung pagsunod mo. Hindi mo nilalagyan ng ifs or buts. Diba? Sunod ka lang ng sunod. Oh. The more you will know your creator, that you are created in his own image. Na meron kang kakayahan pa lang, yumaman. The moment you discover something, na siyang na-discover ni Bill Gates, ni Steve Jobs, ni Elon Musk. And all of these people are college dropouts. Napansin mo? They discovered something that solves a problem in the world. Kaya, imagine mo, Bill Gates, na may na-discover na software. Ilang tao ang gumagamit? Ilang tao meron sa buong mundo nagagamit ng kanyang software? Diba? Kasi ang computer noon ay IBM, walang software, napaka-black ng screen, ginanabutan ko yun eh. Napaka-hirap pang gamitin. Diba? Kaya when Bill Gates discovered something, hindi nagsayang ng oras yan, bumalik sa garahe niya and he formulated Microsoft. That's his fruit. Okay? The second commandment is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. As thyself. Yan. Ibig sabihin, proseso pala to. Huwag ka muna magmamahal ng neighbor kung hindi mo pamahal ang self mo. Tama. Yan ang pinakatama. Oo. Unahin mo muna talaga yung self mo. Kasi yan ang part 2. Yan ang level 2. Ang level 1 is knowing, loving, following God. Level 2 is loving yourself. Di ba? Level 3 is loving thy neighbor. Ibig sabihin, the moment na na-discover mo na yung fruit mo, naging disiplinado ka na, naging
sobra-sobra na yung pagmamahal sa sarili mo, or you are already overflowing with love, then you can offer that overflowing love to others. Hindi ka na Tama. problema. Hindi ka na problema sa sarili mo. Mm. Diba? Diba, kapag hindi pa tayo fully love yung sarili natin, hesitant tayong tumulong. Diba? Oo. Mm. O, hindi ka makabigay ng pagkain sa iba, na pag-uwi mo, ikaw naman yung walang makain. Totoo. Diba? Ang hirap. Ang hirap. Kasi wala ka pang kapasidad eh. Hindi pa umaapaw yung pagmamahal mo sa sarili mo eh. Kaya that also includes material things. Opo. Oh, how can you Cannot offer give something? what you do not have. Yes, you cannot give what you do not have. Hmm. Hindi ka pwedeng pigain. Okay? Mm-mm. Hmm. So ito daw yung two greatest commandment. Na dating 10, ginawang 2 ni Jesus para simplified, kasi pag mahal na mahal mo ang sarili mo, hindi ka mananakit ng ibang tao. Ah, O kasi babalikan ka. Ha? O, meron akong pinost the other day tungkol dun sa road rage, no? Nagkakapatayan, nagkakabarilan dahil lang sa traffic eh, 'di ba? oo. Banggaan or gitgitan, may isang pinatay sa Ayala eh. Malapit sa amin dito 'yun eh. Mm. Oh, senior citizen pa 'yun. Tapos ang bumaril, bata pa. Ah, Naka-Mercedes Benz. Oh, road rage 'yun na merong buhay na-involved. Hindi lang basta nag nagbatuhan o nagpukpukan, hindi, binaril. mm. Sabi no? Oh, kaya ang payo ko sa lahat ng nagmamaneho, meron kang kasabay sa kalye na ganyan, baka may dalang basura yan eh, na gustong itapon sa'yo. No? Mm. Kaya ignore mo, lampasan mo na lang, dahil mahal na mahal mo ang sarili mo, pinoprotektahan mo ang sarili mo against him. Mm. Ignore mo na lang. Baka may garbage na dala yan. Di iwasan mo na lang. Ah, Instead na labanan mo, lumayo ka na. Di yun ba? nga, sabi, pag ikaw nakakaintindi, mas nakakaintindi ka, Yes. lumayo ka na lang. Yes, yes. So, dahil mahal mo ang sarili mo, ayaw mo masaktan yung sarili mo. Mm. Okay? Or vice versa. Hmm. Ayaw mong pinoprotektahan mo yung sarili mo against these people na hindi mahal yung sarili nila. Mm. Hmm. Make Mm. sense? Yes, makes sense. Hmm. Ang sarap pag-usapan ng ideas ng Diyos. Oo nga. Nasa Ten Commandments, thou Oo. shall not murder. Tama, Yes. sabi mo, sir, na pinasimplify na lang dito sa dalawang, Oo. ano, Mas madaling verse. tandaan eh. Oo, mas dapat Di ba? mo. Oo. Mahalin mo yung sarili mo para Oo. mamahalin mo rin yung ibang tao. Yes. Even in the world of Christianity, ewan ko kung na-explain ito. Gaya ng na-explain ko sa iyo ngayon. Ba't Mm. ko nasabi yan? Kasi yung divorce rate within the Christianity daw ay pareho lang sa mga hindi Christians. Divorce Mm. rate. Oh. Siyempre Mm. kung hindi nila, kung naintindihan nila to, na ipaliwanag sa kanila ng tama, bakit sila makikipaghiwalay? Oo. Tama? Oo, tama. 'Di ba? Oh, hindi naintindihan ng marriage, hindi naintindihan ng principles ng Diyos. So, ang last option na lang nila, buwagin ang institusyon. Kaya naging divorce advocates na rin ang marami sa ating mga Kristiyano. Kasi hindi naintindihan to eh. Oo. Diba? Hmm. So ito yung mga kaalaman na kailangan malaman ng bawat lalaking mag-aasawa. Ipamahagi mo itong kaalaman na ito, sister, sa buong probinsya ng Leyte. Di ba? Leyte province? Leyte province kayo? Masbate po. Masbate. Buong Masbate province. Kapitbahay niyo ba yung Leyte? Opo. Nandoon yung Ormoc. Oo. Ayun.
Di ba? Yung mayor ng Ormoc, si Richard Gomez. Ah. Maganda yung love story nila. Mm-mm. Talagang ang pag-aasawa, pinagdarasal. Para Yes. dalin sa'yo ng Diyos mismo yung taong nararapat para sa'yo. Yung tamang tao na nararapat Yes. sa'yo. Oo, kaya pag nagtuturo ka sa City Hall, tanungin mo sila, pinagdasal mo na ba na yung katabi mo ngayon ay sagot ng Diyos? Lagi ko Tama. tinatanong yan. Lagi ko tinatanong yan sa kanila. Oo. Makikita mo yung reaksyon pag hindi agad sumagot. No, oo nga ano. Nagpaalam na ba ako sa Diyos na gusto ko na mag-asawa? Kasi produkto din niya yung gusto mong gamitin Produkto niya yung gusto mong makasama. Oh, yun ang hindi nagawa ni Adam and Eve sa Garden of Eden. Hindi nagpaalam sa Diyos. They were left on their own. Nagdesisyon sila mag-isa kahit na pinagbabawal. Kaya it only means na pag nag-asawa tayo, meron tayong gustong gamitin na produkto din niya na tao, human being, kailangan natin paalam sa kanya. Para ibibigay niya yung tamang tao because you prayed for it. That's what Lucy Torres did. Yes. Pinagdasal niya talaga ng husto si Richard Gomez. Oh, kaya power couple yan Yan ang sample ng isang perfect marriage. Okay? Oo nga. Hmm. Kaya yung mga realizations na ito ay iparealize mo sa mga applicants mo para magdalawang isip silang magpakasal. Okay? Teka muna, hindi pa yata ako ready magmahal. Hindi pa yata ako ready magpamilya. Hindi pa ako fruitful. Yun ang dapat ma-realize nila paglabas ng pintuan Oo. Di ba? Para hindi tayo bigay ng marriage license. Oo. Kung ituloy man nila pagsasama without the blessing of kasal, o di hindi yan magsisigaw sa kalye para humingi ng divorce law. Oo. Kasi hindi naman sila kasal Decision pa rin nila magsama kahit walang kasal. O di let them suffer the consequences. Diba? Kasi kahit hindi sila kasal, as long as they are doing it right, lalago ang buhay nila. Diba? Have you seen couples na hindi kasal pero malago ang buhay? Parang wala pa ako. Wala kang nakita diyan? Ako ang dami. May mga kakilala. Kakilala, yes. 'Di ba? Kahit hindi kasal, malago ang buhay, maganda, sweet sila, buo. Okay, so I think let's call it a day. Sayang, di tayo umabot sa rights and obligations of spouses, pero yun ang topic natin next session. So, what can you say again? What can you say again for today's Very session? fruitful, very fruitful. As usual. Tapos, feeling ko may mga babaunin akong salita during our marriage counseling sessions. Very fruitful as usual. Diba? As usual? As usual. Opo, as usual. Kasi, sabi ko nga, importante yon ang mga discussions mo, sir, sa trabaho namin. Tapos na-realize ko na hindi talaga dapat isang session lang yung pre-marriage counseling. Yes. Dapat it is a series of sessions na talagang kailangang mapaintindi sa would-be couples yung yung purpose ba't sila magpapakasal. Yes. Ano yung marriage? Ano talaga yung ibig sabihin ng marriage? Yes. Ano ang parang background nito? Anong history nito? Yung obligations din. Oo. I-alok mo to sa buong Masbate province, sa Office of the Governor. Turuan mo lahat ng social worker. Kaya mo na ituro to, yung pinag-uusapan natin? Medyo. Diba? I think kailangan more sessions with you na kailangan kong Oo, kasi pag na-realize nila napakahalaga nitong wisdom na ito, na ipakalat sa buong probinsya, pwede naman ako lumipad dyan. Okay? Kami, magko-communicate ako sa'yo kung available. Oo. Ha? Ikaw ang living testimony. We are missing a lot of wisdom. Yes. We are missing a lot of wisdom. And this will
really change our society, lalo na sa Masbate province. Makikita niyo yung effect in the next generations, less crime, less poverty, less teenage pregnancy problem. Yan ang effect dapat nito. Yan. Okay, thank you, Kat, for your time, for your attention. Maraming salamat. Yes. Thank you, sir. Yes, and see you next Sunday. See you next week. Again, this is Dr. Angelo Yes, Ibase, Bye. your lecturer for the Masterclass in Marriage and Family Relationships Advanced course. Thank you and enjoy the weekend with your family. Thank you po. Bye. Welcome. Bye-bye.